pagbabago ba sa galaw at direksyon ng Bagyong Luis? Alamin natin ang latest monitoring mula sa Pag-asa. Live nagpapatrol doon si Jenny Reyes. Jenny, lumakas ba ang bagyo? Pinky, naglandfall na kaninang hapon ang Bagyong Luis sa may pagitan ng Cagayan at Isabela. Pero imbes na humina ay napanatili nito ang lakas sa 130 kilometers per hour at pagbugso na 160 kilometers per hour. Gumagalaw ito ng west-northwest sa 22 kilometers per hour. Bandang alas 4 ay namataan nito 115 kilometers east ng Tuguegarao. Nakataas pa rin ang public storm warning signal number 3 sa Cagayan. Kabilang dyan ang Babuyan and Calayan Group of Islands, Apayao, Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Isabela Mountain Province, Ilocos Sur at Ifugao. Signal number 2 naman sa Batanes Group of Islands sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Pangasinan at Nueva Ecija. Signal number 1 naman sa Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Northern Quezon at Pulillo Island. Walang public storm warning signal sa NCR pero nakataas ang yellow o heavy rainfall warning dito sa atin sa Metro Manila, kabilang na ang Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, Quezon, Rizal, Tarlac at Zambales. Ibig sabihin yan ay posibleng magkaroon ng pagbaha doon sa mga low-lying areas. Pinaghahanda naman ang mga residente sa paligid ng Magat River hanggang sa Cagayan River para sa posibleng pagpakawala ng tubig kapag naabot na nito ang critical level. Doon naman po sa nakatira sa baybaying dagat kung saan nakataas po ang public storm warning signal number 3 at 2. Patuloy po sila maging alerto sa mga posibleng storm surge. Pinky, bukas ng hapon inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Luis. Pero Tuesday ng hapon pa, inaasahang gaganda ang lagay ng panahon sa Luzon at Visayas dahil patuloy na paigtingin ng Bagyong Luis ang habagat sa mga lugar na yan kahit pa nasa labas na ito ng area o Philippine Area of Responsibility. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Jenny Reyes.